At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang isyu na muling umalingaw sa publiko ang tungkol sa mga aligasyon ng katulian sa gobyerno. Ayon sa mga ulat, isang matinding kontrobersya ang bumangon hinggil sa isang miyembro ng administrasyon ni President Kuting ng Norte Jr. Ang pangalan ng Department of Justice Secretary Crispin Remulla na hindi na bago sa mga kritisismo ay muling naging sentro ng isang malupit na isyu. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang mga source, ang amoy ng katulian na nagbumula sa loob ng gobyerno ay patuloy na lumalakas at ito ay pinagpapalagay na may kaugnayan sa mga proyekto at transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno na ipinagkatiwala sa mga kilalang aliado ni Remulla. Maraming sektor ang nagsasabing ang isyong ito ay hindi na may tatago at magiging malaking usapin sa darating na mga linggo. Sa kabila ng mga akusasyong ito, ang palasyo ng Malacanang ay tumangging magkomento ng direkta at nagsasabing ang mga ganitong usapin ay dapat na ipaubaya sa mga ahensya ng gobyerno na may pananagutan sa mga investigasyon. Subalit nagbigay ng pahayag si Pangulong Marcos na ipagpatuloy ang kanyang pagsubok na linisin ang gobyerno mula sa anumang uri ng katulian at pinayuhan ng mga mamamayan na huwag magpadala sa mga kasinungalingan at haka-haka. Sa kabila nito, ang mga kritiko ni Remulla pati na ang ilang mga miyembro ng oposisyon ay nagtataglay ng matibay na argumento ng mga aligasyon na hindi lamang basta chismis, kundi isang malalim na problema na dapat pagtuunan ng pansin. Ipinakita ng ilang mga organisasyong laban sa katulian ng mga dokumento na nagsasabing may mga hindi tamang gawain sa mga ahensyang may direktang koneksyon kay Remulla. Tinututukan na ng mga ahensyang may kinalaman sa mga investigasyon ng isyong ito, samantala patuloy ang pagtanggap ng mga reaksyon mula sa publiko at mga eksperto sa gobyerno at inaasahan ng mga susunod na hakbang ng administrasyon hinggil dito. Habang umuugong ang mga isyong ito, tiyak na hindi titigil ang mga tawag para sa accountability at transparency sa gobyerno. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ito dapat ang tinututukan mo. Sabi ng DOJ, BI, we are against human trafficking. Against kayo, no problem with that. Bakit naman nakakapasok yung 4,000 Chinese dito para sa Pogo? Sige nga, against kayo human trafficking, di ba? Explain. Sige, ba't napayagan nyo yung 2,000 Chinese Pogo? Chinese workers na magtrabaho sa Pogo. May Malaysian, may Vietnam na nahuli ng June 27. Bakit nakalagpas to sa inyo? Partner, yung building, nagkikreate pala sila ng makeshift house. Parang isang portion mukhang bahay. Mukhang bahay, when in fact, parang sa parang studio lang. Tapos papakita nila doon sa mga tao na siguro love scam to, na ito ay bahay at yung tao na nakausap mo nasa bahay lang. In fact, building siya. Okay. Nandoon yun, partner sa building. So, ang daming nakita because of the search warrant, partner. Tapos sasabihin ni sila nakuhang ebidensya doon. Yes. Tapos sasabihin ni SOJ, walang kaso. Grabe. Sasabihin ng SOJ, walang kaso. Samantalang, ang hiling niya mangmintang, di ba? I-refresh ko lang sa inyo mga kaibigan, ha? I-refresh ko lang sa inyo. Ito po yung sa Bureau of Immigration. Okay? Ang binabanatan po dito, guys, yung sa airport, yung kababayan natin, no? Na hiningan ng 10 birth certificate. Ngayon mga kaibigan, binabanatan dito ng Bureau of Immigration kasi nga, ang Bureau of Immigration is under the supervision ng Department of Justice. Sino pa may hawak ng Department of Justice? Alam nyo na. Si Secretary na naman. Kaya kung ako sa'yo, Secretary, panahon na para siguro bumaba ka na sa pwesto. Ang dami mo nang mali. Tapos halatang halata ka na dito, no? Halatang halata na siya dito, guys, na meron talaga siyang kinikilingan dito mga kaibigan Kasi bakit ang init niya sa mga pulis. Pinag-iinitan niya ang mga pulis, yung mga PNP na nag-conduct ng raid doon sa Pogo. Pinag-iinitan niya mga kaibigan. At gusto niyang kasuhan yung mga PNP. Bakit yung PNP yung kakasuhan mo? Di ba dapat ang kasuhan mo yung mga may paglabag sa batas, yung mga Pogo? Baliktad na yata ang mundo. Ito panoorin po natin itong si Attorney Claire mga kaibigan. Patungkol po ito sa yung sa Bureau of Immigration tapos sa Department of Justice. Alright? Ito po, play na po natin guys.
speaking of tourism and travel, ano nangyayari sa ibang Pinoy, partner? Yun. Ino-offload. Ouch! So, ino-offload ino-offload. Okay? Stop muna natin. Ang sabi, ino-offload. Yung mga Pilipino natin, mga kababayan natin mga Pilipino, ino-offload nila mga kaibigan. Pero pagdating po sa mga dayuhan, pinapapasok nila sa Pilipinas. Samantalang, galit na galit sila or kumbaga ayaw nila sa human trafficking. Ayaw nyo sa human trafficking tapos ang kinakawawa nyo ang mga Pilipino na gusto lang magbakasyon. Pero pinapapasok nyo yung mga dayuhan na walang mga papeles. Mariosep, asa na bang hustisya dito? Ay nako, Diyos mio marimar. Ito po, tuloy na po natin si Attorney Claire. Offload ang sabi po ni Attorney Claire Castro, ino-offload nila. Dismayado si Amy dahil na-offload sa immigration ang kanyang pinsan na inisponsoran niya para sana makapamasyal sa Taiwan. Kwento niya, June 29 nang iparibok niya ang kanyang pinsan para dalhin ang hinahanap na physical copy ng litrato nilang magkasama. Pagbalik ng kanyang pinsan noong July 1, hinanapan naman ito ng 10 birth certificate ng kanilang mga ninuno dahil lumalabas sa 7th degree cousin na niya ito. Kasi sabi niya, ay pag ganyan ma'am, sabi niya, nasa mga 5th or 7th degree na kayo ng pinsan mo. So kailangan mo to magdala ng isang katutak, isang birth certificate ng mga tao na sa kanunuan nyo na yung parang mag-prove na paanong connections namin. So do I need to do this research? Diba? 10 birth certificate, pipilahin ko yan sa PSA. Siyempre, kumbaga saan tayo hahanap ng patay ng mga lolo-lola natin? Anong assurance nila pag ma-provide ko yun? Diba? More or less, by the next time, mayroon na naman silang hihingin na iba. Sa huli, nasayang ang 17,000 pesos na ginastos niya para makapamasyal ang kanyang pinsan sa Taiwan dahil hindi na rin ito nakabiyahe. Hiling niya maging malinaw sana ang Bureau of Immigration sa mga panuntunan at requirements upang hindi masayang ang kanilang iginagastos. Gusto ko, they will come up with the implementations, yes. With the implementation, the proper guidelines talaga. Gaya ng ginagawa dito. May may proper guidelines. Wala nang aangal sa mga sa mga pasahero Kasi kasalanan mo kung hindi mo nadala. Aminado ang BI na hindi ito ang normal na proseso. Bakit pa na yung offload sa ating mga kababayan? Partner. Samantala yung mga undocumented aliens ay nakakapasok sa atin. Yes, partner. Ano bang nangyayari dyan sa Bureau of Immigration, partner? Isa. Bureau of Immigration is under the Department of Justice. Ayan na. Yes, ito na naman tayo kay SOJ Remulla. Okay. Ito matagal ng issue to, partner. April 2022 may na-offload. July bago may na-offload. Actually, partner, hindi sila basta tinatanggalan ng karapatan magbiyahe. Pinatatagal lang sila. Yung time ng pag-interview that will cause delay for that person to go out, no? And board the airplane. So ang ginagawa nila, ang daming tinatanong na tingin ko hindi nakakabuti, especially, partner, kung first timer akong magbabiyahe. Siyempre, there will always be a first time, partner. First time ako magbabiyahe, nakaipon ako because nakapagtrabaho ako, tapos questionin niyo yung pag-travel ko. Dahil first time akong flyer, parang napaka-unfair naman yun, partner. Unang-una, tingin ko, ito dapat ang tinututukan ni SOJ Remulla. Ano nangyayari sa BI mo? Ito ba, utos mo ba to? Na magganito, kumbaga, i-prolong yung interview, tapos to the point na hindi na makakasakay yung mga tao, partner. Tingin ko dapat gumawa ng kung talagang itong si SOJ concern sa ating mga kababayan, partner. Gumawa po kayo sana, suggestion lang to, gumawa kayo sana ng polisiya, memorandum circular dyan, within, sa Bureau of Immigration. Sa bawat tao
na magiging cause ng delay. Halimbawa, partner, ikaw yung officer na nagpa-delay sa akin. Okay, hindi ako nakabiyahe. Hindi ka dapat ma-off the hook na. You have to prove na yung hindi mo pagbiyahe sa akin, dapat meron kang proof. Dapat back-upan mo yan. Kasi ang nangyayari ngayon, hindi na ako nakapagbiyahe, halimbawa, partner, wala na, nakalimutan na. Yung taong hindi nagpabiyahe sa inyo, nawawala na sa eksena. Di ba? So, ang nangyayari, okay lang. Kahit gumawa sila ng ganito, kasi di naman sila na-i-interview, hindi sila na pagsasabihan, hindi sila natatanggalan ng trabaho. So, tingin ko, dapat maging polisiya po ng DOJ para dyan sa BI, kapag kami na-offload, kahit isang tao, yung tao na yon na nag-offload, dapat wag muna siyang magtrabaho. I-explain niya. Explain niya bakit na-offload itong isang taong to. I-prove mo. Di ba? Kasi isa sa mga binabanggit nga nila, partner, kung bakit kadalasan ang nangyayari ngayon, karamihan sa ating mga kababayan, natatandaan mo yung isang vlogger, diba, humingi pa sa kanya ng school year, yearbook. Ay magbabakasyon lang sana siya sa Thailand ba? O Bangkok. Humingi pa sa kanya ng yearbook kasi ang binabanggit rito ng BI, meron silang ngayon order na mahigpit na kampanya laban sa trafficking. Human trafficking. Human trafficking. Kasi napakarami hong mga kababayan daw, partner, lumalabas, partner, ay sinasabi magbabakasyon lang. Yung pala para magtrabaho sa ibang bansa. Ng partner, ng illegal. Okay. So, partner, natin i-define natin yung human trafficking. Kasi baka yung ibang kababayan natin, ano ba yung human trafficking? Wala namang masama kung talagang kayo ho ay seryoso sa pakikipaglaban rito sa human trafficking, dahil yan naman ay para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yes. Dahil napakarami tayong mga kababayan na nagiging biktima din, partner. Pagdating doon sa ibang bansa, dahil undocumented, anong nangyayari? Ayun, nasa kulungan, nakukulong. Okay. So, ano ba itong human trafficking? So, it involves, partner, recruitment, yan, obtaining, hiring, providing, offering, transportation, transfer, maintaining, harboring, or receipt of persons with or without the victim's consent or knowledge within or across national borders. Kumbaga, yung tao, binabiyahe mo. Pero ang purpose ng pagbabiyahe na yon is dalhin sila, igawin sila na transport pwedeng maging sex slave, magtrabaho sa mga sex den, nang hindi nila alam na yun yung pala yung purpose. So maganda naman, partner, maganda naman yung hangarin, pero partner, bago mo, tandaan natin now, we have this constitutional right for movement, freedom of movement, and freedom to travel. Di ba? Maliban lang kung ikaw ay may court order na binigyan ka ng whole departure order kasi may case ka. Hindi ka makakabiyahe nun. Pero court lang ang pwedeng magpahinto sa'yo mag-travel. Hindi ang Bureau of Immigration. So kaya nga dapat, partner, itong kumikilos ng mga Bureau of Immigration officers sa airport, kapag ikaw ang naging cause, dapat hindi ka muna magtrabaho dyan for you to explain. I-justify mo. Kasi pag ginaganya ng polisiya, partner, hindi yan basta-basta magpapa-offload ng mga pasahero kasi katumbas yan ng trabaho nila. This might not be the normal po, and we would have to check po with siguro the actual case nitong taong ito to verify po itong story na ito, kung ano po yung actual na naging assessment sa kanya ng ating mga immigration officers, and ano po talaga yung mga ibinigay sa kanya na requirements. Pero malaya naman anayang maghain ng reklamo ang mga pasahero kung sa tingin nila ay hindi makatwiran ang pagtatanong ng isang immigration officer. Minsan din kasi, mga kaibigan, ito mag-react lang tayo ng konti, minsan din kasi hindi na talaga makakapagreklamo. Kasi yung iba kasi abala lang, yung iba walang pera, siyempre yung iba takot din. At wala din silang specific na officer kung sino yung tinutukoy nila. Kasi guys, nangyari na yan nagtuturuan po sila dun sa immigration Kaya parang tinatago nila yung tao Talagang hindi din talaga matutukoy kung sino yun. Kaya itong suggestion po ni Attorney Claire, mga kaibigan, maganda talaga to. Yung kailangan, kung sino yung officer na yun, kailangan patunayan niya.
Di ba? Patunayan niya kung ano ba talagang red flag ng isang tao. Bakit na ni-red flag, no? Bakit niya hinold niya yung dapat aalis? Anong dahilan? Dapat may ganun may paliwanag Yung parang hindi ba ang nangyari kasi ganyan mga kaibigan karamihan nangyari ngayon. Usapan na lang Usapan na lang ng immigration officer sa isang traveler Kumbaga parang minsan nga kayong dalawa na lang nag-uusap tapos biglang may lagayan pala, no? Parang ganun. Magkanong pera mo diyan? Pwede ka, sige, magkano ba areglo dito? Ganun yan Kaya po nila hinuhold yan mga kaibigan, kadalasan po. Kunwari na nilang hinuhold, kunwari na nilang ino-offload, yung pala, meron silang pakay dun. Kaya pag hindi po napatunayan ng isang immigration officer na yung magta-travel na yon ay talagang ni-red flag niya, dapat yung immigration officer na yun, tanggalin na. Tapos, kung anong damage nung nagawa nila dun sa traveler, bayaran din nila yung damage na yun. Di ba? Kasi magkano na gastos di ba sabi pa nga, 17,000 na gastos, magkano ticket, magkano pa-rebook. Hindi yan basta-basta Di ba? Grabe grabe administrasyon ngayon Susano, grabe. Grabe talaga guys. Ibang klase po. Ang daming problema. Tuloy po natin mga kaibigan. Niisip siguro ng Department of Justice, ginagawa nilang trabaho nila. Oo nga, partner. No. Pero nagiging abuso to. I-prove mo sa akin, barangay officer tayo, BI officer, na hindi mo inabuso yung authority mo sa pag-i-interview dito, na dahil sa haba ng pag-i-interview mo, hindi nakabiyahe. Yun. Diba? Ikaw dapat may liability ka. Hindi pwedeng pikit mata, tapos okay na. Diba? Hindi nga alam ko ano ba talaga yung purpose nyo. Di ba sabi nila may balitan may humihingi, ganyan, nagpaparamdam. Pero ayokong isipin na ganun, partner. Kasi lalagay ko, may presumption of regularity tayo dahil government officer kayo. Pero ano yung purpose mo? Sa sobrang tagal, ilang oras ba kailangan mag-interview ka hanggang sa ma-delay yung tao sa biyahe? Alam mo naman kung anong oras ang flight. Di ba sabihin mo, hindi ka pwedeng mabiyahe? Sabihin mo na, bigay ka na ng certificate. Ito dapat. Sa bawat tao na hindi makakabiyahe dahil sa tagal ng pag-interview, mag-issue kayo ng certificate na kayo yung hindi nagpabiyahe. Para mabweltahan kayo if ever meron kayong abuso. Paano kung may red flags? Paano, partner? Red flag? Sige. Yun na nga, partner. Sa bawat nakikita lang may red flag, mag-issue ka ng certificate. Certificate. Issue ka ng certificate. Kung ano yung findings mo. Okay. Hindi yung pagkatapos mo, hindi ka. Tama. Ay, wala nang biyahe. Bye-bye. Ganon? Tandaan mo, partner. Pag nandun na tayo sa may bandang, sa may BI na tayo, partner, papakita ng passport, hindi pwedeng magpicture. Paano kung mapipicture yung officer na nag-interview sa akin na nagpatagal sa akin? Bawal. Di kayo, bilang government official kayo, kayo mag-certificate na tong si Rod, hindi ko pinabiyahe kasi red flag. Then, you prove the red flag siya. Ebidensya dapat. Ebidensya kasi diba, we have to, itong mga taong to, kumbaga sa crime, they are still innocent, considered innocent until proven guilty. Isasabihin mong red flag, porkit walang graduation book? Red flag na yon? Yearbook? Red flag na ba yun sa inyo? Doon naman sa bagong insidente lang, partner, yung hinold ng BI at na-offload itong pasahero kasi humihingi ng 10 birth certificates ng kanyang relatives. Mataki mo 10. Kasama ba yun sa Hindi, partner. Basic na dapat na ipakita sa Bureau of Immigration. Passport. Okay. Passport mo na meron 6 months na kumaga bago mapaso. 6 months, no? Tapos yung round trip ticket mo. Tapos visa kung required. Siyempre ID, hingan ka, di ba? Yun lang ang basic, partner. So kung may nakikitang, sige, ano pang dagdag na question ito? Saan ka titira? Yan, pwede. Anong hotel mo? Okay? Yung financial, actually yung capacity mo, di pa nga yan tinatanong. Bandang dulong-dulo na yan, siguro kung talaga medyo, kakaiba itsura mo. But still, hindi yung tinatanong. Ano ba yung basis ng ating mga taga-BI? Pag-iba itsura? Kung bakit, pag yung pasahero, nakita nila kahina-hinala,
Ang dami nilang Tanong? eche-boreche. Kaya nga, partner, di ba? Ano ba, naghihintay ba sila? Ano ba hinihintay nila? Oo. Sa sobrang tagal ng tanong, may hinihintay ba silang... Na itsura ba yung partner? Baka itong itsura ko, partner, baka hindi din ako makatawid, Hindi partner. naman siguro, partner. Baka mamaya, ang dami ding tanong sa akin, partner. Dahil kahina-hinala. Di ba? Hindi, partner. Oo. Okay, sabi ng DOJ, BI, we are against human trafficking. Oo, Okay na, actually, against kayo. No yun problem ang with that. partner, pinakadahilan Yes. na sinasabi, di ba? Nakailang ganong klaseng insidente at yun parating kanilang Yes. ginagawang rason. Oh. Oh. Bakit naman nakakapasok yung 4,000 Chinese dito para sa Pogo? Yan, sa poll. Sige nga, against kayo human trafficking, di ba? Explain. Next question, please. Sige. Okay, next question. Sige, ayoko na ng 4,000. Sige, ba't napayagan niyo yung 2,000 Chinese Pogo? No. Chinese workers na magtrabaho sa Pogo. May Malaysian, may Vietnam na nahuli ng June 27. Bakit nakalagpas to sa inyo? Oh. Diba? Ito pa, partner. Very clear. Ay, explain ko na to, partner eh. Yung nahuli na building, partner. Hindi naman nahuli yung building. Yung na-inspect na building Yun sa Las Piñas. sa Las Piñas, partner. Nakita yon, di ba sabi natin sa search warrant, nag-apply din pala sila na ma-search, partner, pati yung mga data, computer data, digital and computer data. Oo. So talagang pwedeng halongkatin yon kasi kasama sa search warrant. Partner, yung building, nagki-create pala sila ng makeshift house. Parang isang portion mukhang bahay. Oo. Mukhang bahay, when in fact, parang sa parang studio lang. Tapos papakita nila doon sa mga tao na siguro love scam to. Oo. Na ito ay bahay at yung tao na nakausap mo nasa bahay Nasa lang. bahay. In fact, building siya. Okay. Nandoon yun, partner sa building. Oo. So, ang daming nakita because of the search warrant, partner. Tapos sasabihin Dami ni sila nakuhang ebidensya doon. Yes. Tapos Oo. sasabihin ni SOJ, walang kaso. No. Ito nga, may nabasa din ako kanina. Natawa ako rito sa komento ni Oliver Santiago. Baka yung mga pogo daw, pag pumapasok rito, may daladalang yearbook. Kasi kasi alam na nila yun ang hinahanap requirement. Partner, Oliver, siguro tama ka, yearbook lang ang dala, pero yung mga visa, passport, wala. Tapos Pasok. sa loob ng yearbook, nandun na. Kalakip na yung Yung dapat nakalakip. dapat Diba? nakalakip. Sabi rito ng PNP, hindi nila pwede bastang pakawalan ng Philippine National Police ang 5 Chinese na inaresto sa ni-raid na Pogo sa Las Piñas dahil walang passport ang mga ito. Ito ang Wala paliwanag palang passport, ni Police Colonel Jean Fajardo, ang Boying tagapagsalita talaga. ng PNP, kung bakit hindi nila agad maipatupad ang kautusan ng Department of Justice. Nako! Na ang sabi ng Department of Justice, pakawalan itong mga naturang dayuhan dahil sa kakulangan pakawalan ng mga naturang mga dayuhan dayuhang suspect dahil sa kakulangan ng ebidensya. Yun ang dahilan ng Department of Justice. Pero ayon sa PNP, pinaksumiti din ng Department of Justice ang PNP ng karagdagang ebidensya, partner, sa kasong human trafficking at paglabag sa cybercrime law na inihain labang rito sa mga suspect na nagawa na nila. Pero dahil anya na walang passport ang mga suspect, sila ay ituturing na undocumented aliens na dapat i-turn over sa Bureau of Immigration and Deportation. Partner, pero teka lang, they committed the crime. Yun. Partner, hindi ko alam bakit atat na ma-deport. Ang sa akin lang, partner, busisiin mo muna, you're against human trafficking. Bakit ba lahat ng mga Pogo workers dito na undocumented, bigla-bigla mo na pinapa-deport? Yes. Tama yan. Kaya lahat mga tao dito, yung mga Chinese dito pumupunta kasi okay lang pagkatapos nila mag-human trafficking dito, kung ano-anong scam, prostitution, whatever. Lipad lang sila. Ganun ang nangyayari. Kaya tapos pinapapasok pa ng, ayoko sabihin BI nagpapapasok pero it's your responsibility na hindi makapasok ang mga yan dito. Bakit nakakapasok? Kaninong responsibilidad yan? Di ba ang higpit-higpit nyo nga sa mga Filipino, pero pagka mga foreigners para pumasok sa as Pogo workers, di kayo mahigpit.
Mahigpit sila sa kampanya, partner, sa trafficking. Ayun, ginawa nga ng ating kapulisan, yung kanilang trabaho. Di ba? Oo. Ano yun? Against trafficking yan. Human trafficking ang ginawa nilang raid dyan sa Las Piñas. Kine-question. Pero yung mga Pilipino na umalis, Na may dokumento, pinaghihinala ang trafficker. Talaga naman. Ang balik. Yung mga trafficker na nahuli na, opay partner. Bye-bye. Sige na, huwag na kayo magsalita dito. Go! Ay, nako talaga nga naman, oo. Kaya, Sige. ating comment, chat sa YouTube. Pag ikaw ay in-offload at napatunayan naman na hindi partner, Hindi ka dapat na offload. hindi ka dapat. Ano ang magiging liability Yun dyan? na nga, partner. Ng BI. Kasi gumastos ka ng malaki. Yes. Oo. Ang tanong ko, doon sa mga tao na ganyan, na experience ganyan, nagdidemanda ba kayo? Di ba hindi? Oo. Kasi nga, hindi nyo nga kilala kung sino yung officer nyo. Hindi nyo nakikuna ng picture kasi bawal. That's why ang recommendation ko, kung may ganito, sa bawat officer, Oo. siya ang mag-certify na hindi ko to pinasakay. Oo. Kasi may red flag. Red Oo. flag kasi ito yung dahilan. Pero, Wala kasing ganyan. So, ang nangyayari, ako na biktima, wala lang. mukmuk na lang ako. Kesa maggastos pa ako, file a case, run after you. Hindi na lang ako magbabiyahe, hindi na lang ako kikibo. Oo, tama. So nawawala ng liability yung mga BI officers na nangyayari na ganyan. Kaya dapat magkaroon ng polisiya na bawat offload nyo na officer, ikaw na officer na bawat offload mo ng isang pasahero, ikaw mag-certify to prove na ikaw ang gumawa niyan, to prove na tama yung decision mo. Kasi actually, you're violating the constitutional right to travel and freedom of movement. Tapos ganun-ganun lang. Di ba, DOJ, SOJ. Yan ang Ito dapat ang tinututukan mo. O yung mga mambabatas natin. Di ba pwedeng gumawa dyan ng batas? Oo, di ba? Partner, para kasama ba yun? Ewan ko lang kung kasama. Hindi siguro kasama sa Passengers Bill of Rights, partner eh. Wala yan. Wala pa eh. Wala pa, di ba? Wala pa, di ba? Oo. Hindi pa yun sakop sa ano eh. Wala naman pa si airlines. Oo. Hindi naman niya kasalanan yun. Sa bagay. Di ba? Oo. Yun. Dapat maging mahigpit. Hindi pwedeng babay lang. Naubos na yung pera mo dahil hindi ka nakabiyahe tapos babay lang si officer. Mali yun. Sabi rito ni mga classmate ng UB, paano? Magsitulog na.